at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Code blue. Code blue. Code blue. Initiate CPR. Nurse administer 1 mg epinephrine at 30 mg of Methadone IV. Prepare investigate. Charge of 200 joules. Charge. Time of death, 11:40. Dok! Dok, naman ako! Kumusta na? Essential analysis, ginawa na po natin ng mga kaya. Pastor! Sana ba yan po? Inuuna po ng Panginoon. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Alas na pala. Mabilis naman yata ang oras. Sunday na. Ito lahat yung mga sales namin. Lahat nakita namin for this month. So my tithes will be 23,200. Lord, I want to honor you. Sige, 25,000 na. And my mission commitment, 5,000. Mukhang 3,000 na lang yata natira sa akin. Okay lang yun, Panginoon, basta po para sa iyo. Kailangan ko nang magsundo. Oh, anak! Oh, Nay, good morning po. ba? Kailangan Kain kasing muna. magsundo eh. Baka kasi mali sa service. Kain ka muna, anak. Maganda Huwag na lang siguro. Bili na lang kami doon. Pandesal siya kape ni Brother Ben. Ano ba yan? Ang tigas talaga ng ulo mo. Kain ka na lang sa labas, ha? Sige, Nay. Una na po ako. O Thank you so sige, much. ingat ka. Okay, Nay. Oh, hello Brother Mel. Kumusta po? Ano ba? Ito na. Sige po. Siguro naghihintay na yung mga bisita natin yan. Oo, tumawag din ako sa kanila. Nakabisa sila at mukhang excited nga sila magbisita sa church. Again, praise the Lord. Hello po, Pastor. Good morning po. Kaya may po sana na yung susi, Pastor. Magsusundo lang po kami sa Amen, amen. Maraming salamat no, sa labor ninyo. Oh, ito yung susi ha. Sige po, Mag-ingat Pastor. kayo, ha? Maraming salamat po. God bless you. Sige po, wala na po kami, Pastor. Thank you po. Tara na. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din naman sa malaking bagay. Ngunit, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundo ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Good morning, church. Amen. Good morning, church. Amen. Opo. Meron lang po akong gustong ibalita po sa inyo. Kahapon, nag-meeting po kami ng council at napag-usapan po natin yung about po sa church anniversary po natin. At kailangan po natin mag-raise ng pera na may halagang 250,000 no po, para po may daraos po ang church anniversary po natin. Tulad po ng ginagawa po natin, sama-sama po natin itong i-raise. Amen? Amen. Sige po, sino pong gustong mauna sa pagpapala? Ayun, Ma'am Jesiah po. 2,000 po, Pastor. 2,000 kay Ma'am Jesiah. Sino pong gustong magsulat po? Amen. Sige po. Sige po, sino pa pong gusto ng pagpapala po? Sige po, Ma'am Monique po. 500 po sa akin, Pastor.
Wow, amen. 500. Bible student po yan, ha? Salamat po, no, Sister Monique. Sige po, sino pa pong gustong pagpapala po? Lord, parang napakalaki naman yata ng commitment ng mga Bible student namin at workers. Parang higit pa sa mga monthly allowance nila. Lord, pwede ba? Bless niyo ako, Panginoon. O sana magamit po ako sa iyong gawain maging sa buhay po nito. Sige po, sino pa po? Pastor. Yun, Brother Rafael po. 40,000 po, Pastor. Amen, maraming salamat. 40,000 kay Brother Rafael. No, salamat po sa puso po ninyo, no po? At meron na po tayong halaga na 200,000. Sige po, sa akin na po yung 50,000 by the grace of God. Amen? No po, biyaya po ng Panginoon, i-provide niya po ang bawat desire ng ating pong puso. Amen po, maraming salamat po. God bless you all. Ang isang masipag, masigasig, at matapat na miyembro na si Brother Rafael ay isa rin namang magaling na engineer at dahil roon, sumunod rin sa kanyang yapak ang nakababata niyang kapatid na si Sister Laura bilang kanyang junior engineer. Hello, sir. Yes po, regarding po ba ito sa project po natin? Okay, sir, bali this week po. Siguro, bibisita po kami doon sa may Bulacan. And then we will update you regarding all the progress po ng project po natin. Okay, sir, sige po. Thank you so much. Thank you so much po. Oh, kuya, inuubo ka pa din. Tsahap ka na kaya. Pabalik-balik na yun. Saturday na lang siguro, Laura. Pero, remind lang kita ba sa project natin doon sa Bulacan na until na kasi natin yun and mas malaki yung magiging profit natin. And siguro mamaya magpapa-meeting ako sa tauhan na. Start tayo ng 2 o'clock p.m. Okay? Kuya, yung pinag-usapan natin. Huling beses na yun, ha? Ako na, sige na, alis ka na. Hello, sir. Yes po. Sige, sir. Sige po, sir. Okay, thank you so much. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap niyo pa iyon. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Humatok kayo at kayo'y magbubuksan. Amen. Maraming pong salamat sa oras po ito. Ngayon po, darako po tayo sa ating pong panalangin. Sino po yung may mga prayer request po dyan? Amen, Sister Nika. Pakisama po sa panalangin ninyo yung mga dinidisciple po natin at yung mga bagong gawin po natin. And also yung mga unsaved loved ones po natin. Patuloy niyo pong panalangin. Amen. Sino po? Sister Kay? Pakisama po sa panalangin po yung mga extension classes po natin and yung mga Bible studies na rin po and especially po yung preparation po natin para po sa church. Amen. Sige po, sino po? Nanay Rita? Church, pakisama niyo po sa panalangin si Rafael. Ilang araw na po siyang inuubo. Nawa po maging okay na po yung kalagayan niya at may check-up po siya bukas. We're praying po na maging okay po lahat ng resulta. Nawa po isama niyo po siya sa panalangin. Yun lang po. Sige po, Brother Rafael. Salamat na pero I think okay lang po ako. Siguro ano po, ano lang po ito, simpleng ubo, tsaka simple lang po. And siguro mawawala din. Pero I just want to honor God, ano po, answered prayer po tayo. Yung pinag-pray po natin na malaking project po doon sa Bulacan. Binigay po siya sa atin ng Panginoon. And kasama din po sa panalangin yung mga solid po natin last time. Pag-attend na po sila last Sunday and I hope na magtuloy-tuloy na po sila. Yun lang po. Maraming po salamat. Sige po, hanap po tayo ng kapartner po natin at mag-start na tayo sa panalangin. Dalawang buwan ang makalipas. Tila ba iba ang plano ng Diyos? Hindi naging mabuti ang kondisyon ni Brother Rafael. Mula sa simpleng karamdaman, ay naging kahadlangan pa ito sa kanyang paglilingkod
at maging sa kanyang pagtatrabaho. Kumusta, Rafael? Kumusta yung pakiramdam mo? Ito po, Dok. Medyo nahihirapan na po kasi ako ngayon eh. Parang lumala po yata yung karamdaman. Tinapos mo ba yung antibiotics na binigay ko sa'yo? Actually, Dok, hindi naman ako namimiss eh sa mga binigay niyo po sa akin. May bagong sintomas ka bang napansin? Last time po, parang may kasama na pong dugo, ubo. Okay, Rafael, no? Medyo hindi kasi maganda yung mga resulta ng laboratory mo. Meron kang EPTB, no? Ito yung extended type ng tuberculosis. It means naapektuhan na yung mga ibang organs mo. And yung left lung mo, kung mapasimlit sa x-ray, medyo lumiliit siya. So, it is a sign ng failure, no? Nagko-collapse na yung iyong left lung. And I have to do further tests sa'yo, no? So, kailangan kitang i-admit today. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 23, ang sabi po ng Biblia, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Church, we have seen the hand of God several times already. Amen? Marami po sa atin magpapatotoo kung gaano katapat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kung paano po niya pinrovide ang bawat pangangailangan po natin. Kung paano niya po tayo pinagaling sa bawat sakit po natin. Church, wala po tayong reason para hindi tayo maglingkod na may katapatan sa ating Panginoon. Because He is faithful. At mananatili po siyang tapat sa bawat buhay po natin. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay merong pabor sa bawat tao nagtatapat po sa Kanya. Kaya huwag po nating dayain, huwag nating haluan ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang kapatid natin na si Brother Rafael, yes, meron po siyang karamdaman po ngayon. Pero wala pong imposible sa Diyos. Dahil nakikita po natin kung paano po siya nagiging blessing sa bawat isa po sa atin. Kung paano po siya nagiging mabuting halimbawa sa pagkakaloob para po sa Panginoon. At marami sa atin na-influensyahan niya po na maging generous pagdating po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy po natin siyang pag-pray. Amen? At alam niyo po mga kapatid ko, katulad na sinabi ko po kanina, magtapat lang tayo sa Panginoon dahil meron siyang pabor sa mga taong nagtatapat po sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. Initiate CPR. Nurse administer 1 mg epinephrine and 30 mg amiodarone IV. Prepare the field, charge at 200 joules. Charge.
some of them eventually. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Itinakda sa mga tao na minsan lamang namatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hello po? Hello po, Sister Rita? Ano po? Wala na po si Brother Rafael? Pastor, si Kuya po ba yan? Kapatid, alam ko mahirap. Nakikita lang hati ko sa inyo. Hindi ko rin maunawaan kung bakit hanggang dito na lang ang buhay ng kuya mo. Pastor, hindi po nagkamali ang Diyos. Kami po ni Kuya may malaking kasalanan sa Diyos. Mahirapan po aminin, Pastor, pero mali po ang naging paraan namin sa trabaho po namin, Pastor. Sa bawat kontrata, nagtideclare si Kuya ng higit na budget sa client. Sabi naman niya, para naman daw yan sa church commitment. Pero alam kong mali po talaga, Pastor. Pastor, patawarin niyo po kami. Yun rin po yung dahilan kaya hindi ko po magawa mag-commit sa church. Sinabi naman ni Kuya, nangako pa nga siya na yun na yung huling gagawin namin yun. Kaya lang, hindi ko po inaasahan na yun na rin po pala yung pagpapalo ng Diyos sa Kanya. Sa amin. Humingi na po ako ng tawad sa Diyos kanina sa altar call niyo. Humingi rin po ako ng tawad sa inyo at sa church. Akala ko, maayos ang ating buhay. Lagi ako sa simbahan tuwing linggo. Nagkakaaloob ako ng higit kaysa sa iba. Tinatawag nila akong tapat, mapagbigay, mabuting tao, pinagpala. At naniwala rin ako doon. Ngunit, sa kaloob-looban ko, alam ko, oo, mabuti ang intensyon ko. Pero, naging mali ang paraan ko. Iniisip ko na kaya ko naman pagtapan yung mga kasalanan ko sa pamamagitan ng aking pagbibigay. Na may tatago ko ang aking kasalanan at lihim na buhay sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pero hindi pala. Ngayon, nakikita ko na wala pa ng saysay ang bawat palakpak, paghanga ng mga tao dahil sa pag-aakala nila. Ako'y naging tapat at totoo sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi nila alam na mayroong Diyos na nakakakita ng lahat. Kung maibabalik ko lang sana ang oras, kung maitatama ko lang sana. Pero wala na. Tapos na ang lahat. What appears to be our best
in the eyes of others does not necessarily reflect our best in the eyes of God. Kung sana inuna kong katakutan ng Panginoon kaysa sa palakpak ng tao, kung sana naging banal lang ako at hindi lang basta naging abala sa minister. Pero wala na akong magagawa para magsisi. Wala na akong buhay na maaaring maihandog sa Panginoon. Though it's easy to show that we are faithfully serving the Lord, pero hindi natin mapagkakain na alam ng Panginoon ang lahat. God will not accept a heart that is corrupt, no matter how perfect it looks on the outside. Dahil kapag dumating ang kamatayan, wala nang maskara na maaaring magtago sa katotohanan. At kung ano ang ating itinanim doon sa dilim, ay siya rin ating aanihin sa harapan ng Diyos. The Savior, who is ever faithful, deserves not just our excellence in action, but purity in intention. Only then is our best is truly worthy of. Ang bigat-bigat ng puso ko. Alam kong nagkulang ako. Alam kong may mga pagkakataon na pinilit kong matahimik. Kahit alam kong may mga bagay na mali nang nangyayari. Natakot ako. Natakot akong masaktan ang kapatid ko. Natakot akong masira ang imahe niya. Natakot akong husgahan ng iba. Kaya mas pinili kong magkulang-kulagan. Tawarin niyo po ako, Panginoon. Kahit unti-unti nang nadudungisan ang pangalan mo at nasasaktan ang puso mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Sa hapag mo, na kahit nagkamali ako, binigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon. Isang panibagong simula. Isang pangalawang pagkakataon na tumayo muli at mabuhay ng ayon sa prinsipyo mo. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako maging matatag. Kahit mahirap, kahit masakit. Dahil alam ko sa huli, ang pagsunod sa iyo ay siyang tunay na kalayaan. Panginoon, salamat sa biyaya mo. Ngayon, magsisimula ako muli sa pagkakataong ito para lang sa iyo. Mga kapatid, huwag nating lukohin ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi maaaring tuyain, sapagkat anumang yasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin. Akala natin minsan, walang nakakaalam. Akala natin makakatakas tayo. Pero tandaan natin, walang pagkakamali ang Diyos. Walang lihim na hindi mabubunyag. Walang kasalanan na hindi sinusunod ang kanyang hustisya. Ang mga luha na nasasaktan ay hindi baliwala sa harapan ng Panginoon. Ang mga maling desisyon na ating ginawa ay may kaakibat na bunga. Oo, may kapatawaran. Oo, may biyaya. Pero hindi na mawawala ang aral na itinanim ng Diyos sa ating buhay. Kung ang itinanim natin ay karumihan, pakabighatian ang aanihin. Kung ang itinanim natin ay kabighatian, kung ang itinanim natin ay karumihan, kapaitan ng pagdadaanan. Ngunit kung ang itinanim natin ay kabanalan, katwiran, at pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, at kaligtasan ng ating aanihin. Mga kapatid, tandaan natin, walang pagkakamali ang Diyos. Kahit sa sakit, kahit sa pagluha, kahit sa bigat ng kabiguan, may layunin ang lahat. May punto ang lahat. Kaya ngayong araw,
bago mauli ang lahat, itanong natin sa ating sarili, ano nga ba ang ating inihahasik? Pag-ibig ba o galit? Katapatan ba o kasinungalingan? Liwanag ba o dilim? Sapagkat ang ani darating at ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. Our best is worthy of the faithful Savior.